para tapusin na po yung kasinungalingan sa maleta, meron po tayong dalang maleta ngayong araw po na ito. Hindi ho lahat ng maleta may pera, mga kaibigan. Yung iba po, may mangga at peluka. The House and the House Prosecution Panel will not be deterred. Hindi ho kami magpapapigil sa mga kasinungalingan at mga fabricated testimonies po na kung sino man. Tuloy po ang impeachment trial, ilalatag po ng Kamara, ilalatag po ng House Prosecution Panel, yung pong lahat ng mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte, yung AMLAC reports, yung pong NBI reports, yung pong video documentation ng pagbabanta laban sa Pangulo. May patutsada si House Prosecution Panel member at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon sa mga nagdadawit sa kanya sa maleta scandal. Isinasangkot ang kongresista ng mga nagpakilalang dating bodyguards ng nagbitiw na kongresistang si Saldico nang humarap sa ipinatawag na pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block Senators noong Huwebes, June 4. Kabilang umano ito sa nahatiran nila ng maleta ng cash na sinasabing may kaugnayan sa mga proyekto sa flood control at iba pang transaksyon ng gobyerno. Pero marin itong itinanggi ni Representative Redon at naniniwalang ang layunin lamang ay sirain ang kredibilidad ng House Prosecution Panel bago ang inaasahang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Kaya hamon nito sa mga nagdawit sa kanya, humarap naman sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Senator Erwin Tulfo. This is a challenge to the 18 former bodyguards, no? Magpakita sila doon sa Monday Blue Ribbon Committee hearing ni Blue Ribbon Chair Erwin Tulfo. Ulitin po nila lahat ng mga binanggit po nila nito pong nagdaang pagpupulong. Kasi yung pong meeting sa Lunes will be made under full secretariat, will be made under oath. No? Kasi ito naman po yung talagang aktual na pagpupulong. Naghahanda naman ang isang grupo ng mga abogado sa pagsampa ng reklamong usurpation of authority laban kina Senators Pia Cayetano at Rodante Marcoleta. Isang criminal offense sa ilalim ng Article 177 ng Revised Penal Code ang paggawa ng isang opisyal na tungkulin ng walang legal na otoridad. Kaugnay ito ng isinagawa pa rin pagdinig noong Huwebes sa gitna ng pagkakahalal bilang acting Senate President kay Senator Sherwin Gatchalian at mapalitan ng chairmanships ng ilang komite, kabilang na ang Senate Blue Ribbon. They are pretending that they have the authority of the Blue Ribbon Committee, no? And may color of authority sila na wala naman, especially since they don't have the majority. And of course, sabi nga ni Pia Cayetano, how can 13 be 12? How can 10 be more than 12? You cannot pretend to be the chair of the Blue Ribbon Committee. Dante Marcoleta cannot pretend to be the subcommittee chair of the Blue Ribbon Committee if they can't produce 13 bodies. And they know that for a fact. They know that for a fact, which is why it's usurpation of authority. Samantala, ayon naman kay House Prosecutor Redon, kahit sino pa ang mamuno sa Senado, tiwala silang makoconvict si VP Duterte sa paglilitis. Ito ay dahil anya sa hawak nilang mga ebidensya. Yung conviction at acquittal naman ho, malayo po ang usapin nito. No? Ang pagtitiwala naman ho namin, pagka nailatag po ng maayos, yung pong lahat ng ebidensya laban sa pangalawang Pangulo, tingin ko marami naman pong mga makukumbinsi on both sides of both the new majority and the new minority to convict the Vice President. Sa July 6 na, inaasahan ang formal na simula ng paglilitis kay VP Duterte. Rosalie Cruz, humahataw sa balita ngayon.